Ito po, sa kabila ng mga matinding batikos ng mga ibang OFW na pro Duterte, hindi po magpapabaya ang Pilipinas o ang pamahalaan under President Marcos. Tutulungan pa rin sila. Kahit na ho sila ay anti-Marcos at pro Duterte. Ito po yung may kaugnayan sa mga overseas Filipino workers na nahuli dahil nagrally sa Qatar. Pakinggan po niyo ang pahayag ni Malacanang Press Officer Undersecretary Castro sa isyong ito. Ito ay napabalita, agad-agaran po ang embahada natin po ay tumulong po agad. Nagpadala po ng labor attaché, isa din pong lawyer para po malaman at mapaglaban ang kanilang mga karapatan. At maliban po dyan ay kung ano pa po ang maaari natin ibigay na tulong, let's say mga care packages, na sa abot makakaya ng ating pamahalaan, ibibigay po natin sa ating kababayan sa nasabing bansa. So, hindi naman po sila pababayaan Ay, hindi na po. makulong, ma'am? Ay hindi po. Obligasyon pa rin po ng ating pamahalaan, ng administrasyon, ang mga Pilipino, anuman po ang kulay nila. Wala po tayong sinisino, wala po tayong discrimination patungkol po dyan. Basta po kapwa Pilipino, tutulungan po yan ng administrasyon. Apo. Ayan po yung malinaw na policy ng Marcos administration ayon kay Yosek Castro, Yosek Claire Castro. Ayan, tutulungan. At bilang pagpapatunay, nakausap ko pa rin po sa telebisyon, Channel 4, si Attorney Hans Leo Kakdak. Si Kakdak po ang siyang sekretary ng Department of Migrant Workers at sinabi niya, habang ongoing ang investigation, tutulong sila sa kung ano man po ang kakailanganin dahil kailangan natin tulungan ang OFW na may problema dyan sa Qatar. At dahil dyan, nanawagan na rin po ang gobyerno na maging maingat ang mga OFW. Irespeto ang mga batas sa abroad. Huwag nilang ibaliwala ang mga batas sa abroad kung saan sila natutuon. Dahil iba ang batas doon, lalo na sa Middle East, bawal ang demonstration. Political rally. Ginawa nga po, kaya nga problemang malaki ito. Katunayan, ang isa ho sa isa ho sa problema rito, malaking pera kakailanganin. Kung totoo yung mga more or less 1 million pesos ang kakailanganin nung isa sa mga may kaso, kung 17 yan, di 17 million yan. Kung 20, di 20 million yan. Yan daw, pwede maging penalty, kabayaran, maliban doon sa kaso pa. So pag nagkaroon ng kaso, abogado pang kailangan. Tayo pang mga Pilipino. Dahil pag ang gobyerno ang gumastos, pera ng mamamayan ang gagastusin dyan. Hindi naman sariling pera ng DFA Secretary at saka ng DMW Secretary, tsaka ng Ambassador. Pilipino. Pera ng Pilipinas. Yan po yung masakla. Pero ang magandang balita rito, kayong mga nanonood, nakikinig ng OFW, huwag niyong abusuhin ang kabaitan ng pamahalaan. Huwag niyong abusuhin ang sitwasyon. Nakala nyo kahit saan kayo pwedeng gumawa ng rally, nakala nyo nasa Maynila lang kayo. Hindi po pwede yan sa mga bansang nagbabawal at mananagot kayo. Maging halimbawa, maging aral sa lahat ng mga Pilipino sa abroad. Pasintabi na po ang nangyari doon sa mga Pilipino sa Qatar na nagrally, political rally, na labag po sa batas at kultura ng Qatar government at mamamayan doon. Kaya sila hinuli at kinulong. Ngayon, gagawa ng paraan ng gobyerno kahit magastusan pa para tulungan kasi nga obligasyon ng pamahalaang Pilipinas, ano man ang kalagayan ng isang Pilipino o Pilipino sa abroad, kahit na personal ang problema, basta nasa abroad, tutulungan. Yan po. Kaya minsan pa ipinakita ng ating pamahalaan na kahit na pro Duterte kayo, ayaw nyo sa Marcos administration, may problema kayo ngayon, tutulungan pa rin kayo. Ayan. Pero may hangganan yan. Kaya nga nagwawarning, huwag na kayong umulit. Huwag na ninyong gawin. Sa lahat ng lugar sa buong mundo na merong pagbabawal ang mga bansang inyong tinitirahan, pinagtatrabahuan ng mga political rally, huwag niyong subukan. Huwag na ninyong gawin. Huwag kayong padala sa panawagan ng iba. Nagginagamit lang kayo, nagpapagamit kayo
tapos pag may problema, hindi naman kayo tinutulungan. Kasi ang pinakahuling balita, sabi sa akin ni Attorney at Secretary Kakdak ng DMW, wala pang ibang natatanggap silang report kung mayroong voluntaryong tumulong na kung saan galing. Ibig sabihin, wala. Pati yung mga Duterte at mga supporters nila na promotor ng mga rallying yan noong birthday ni Digong Duterte noong March 28, wala pa akong nagbo-volunteer na tumulong. Parang dead ma lang, binabaliwala. Di ba dapat sila yung tumutulong? Yung nag-organisa ng rally sa buong mundo? Yung may pakinabang sa rallying yan? Yung kanilang mga leader na nagpakana ng mga demonstrasyon kung saan-saan dahil birthday ng dating Pangulong Duterte? Di ba dapat kayo ang nauunang tumulong? Bakit hanggang ngayon hindi kayo nagpaparamdam? Binabaliwala. Kaya aral ito, kayong mga OFW na nasa abroad, kung saan-saan kayo nandoon bilang OFW nga, huwag kayong paggamit. Dahil pag yung pala'y nagkaroon kayo ng problema, iiwang kayo sa ere. Hindi pala kayo tutulungan. Para sa pa yan? Para saan pa kayo para magpakaganyan? Tapos gobyerno na inyong binabanatan, gobyerno na gusto nyong pabagsakin ang inyong aasahan. Dahil alam nyo, hindi naman kayo pababayaan ng gobyerno. Nasa naman ang inyong konsensya? Paano naman yung mga Pilipino may-ari ng pera na walang kinalaman sa inyong pinaglalaban? Paano yung mga Pilipino may-ari ng pera na nangangailangan na din ng suporta? Pero dahil kulang ang pera ng gobyerno, hindi na ibibigay yan para sa iba. Pero dahil sa nangyayari sa inyo dyan sa Qatar, kahit na walang pera ang gobyerno, kahit kulang ang pera ng gobyerno, gagawa ng paraan ng gobyerno kasi kanilang obligasyon tulungan kayo. Kung hindi kayo naging pasaway, kung hindi kayo naging matigas ang ulo, hindi sana magkakaproblema, hindi sana nagagastos ang mga Pilipino sa inyong mga ginagawang kayo lang naman ang makikinabang. Yan ang maging aral dito. Kaya again, kahit saan ka na doon, bago ka umalis ng Pilipinas, huwag niyong kalimutan. Iba ang kultura, iba ang batas, iba ang policy, malaking pagkakaiba na mga bansang inyong pupuntahan kumpara sa Pilipinas. Kahit saan lugar yan. Especially sa Middle East. Kasi bawal talaga ang rally dyan. Iba ang relihiyon dyan, iba ang kultura. Ayan ang nangyari sa inyo. So ayan ho, ang good news pa rin sa mga pasaway dyan. Tutulungan pa rin kayo ng gobyerno. Pero ang tanong at ating inaabangan, nasan yung mga organizer? Nasan yung utos na mag-rally? Nasan yung mga promotor ng rally? Dito at sa abroad, bakit hindi kayo magparamdam para tumulong financially o kung ano man tulong, abogado, para doon sa inyong kasamahang nag-rally na lumabag sa batas ng Qatar government. Please like and share ang ating video. Maging aral ito, maging wake-up call sa lahat.